Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng luntiang bukirin at matatayog na puno, naninirahan si Mang Isko, isang payak at masipag magsasaka. Araw-araw siyang gumigising ng maga upang mag-araro ng lupa, magtanim ng palay, at maghanap ng paraan para maitawid ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Hindi madali ang buhay para kay Mang Isko. Madalas ay kulang ang ani dahil sa pabago-bagong panahon, kung minsan ay nasisira pa ang kanyang pananim dahil sa bagyo o matinding init. Gayunpaman, hindi siya nawawala ng pag-asa. Naniniwala siya na balang araw ay gagaan din ang kanyang buhay. Isang umaga, habang siya ay nag-aararo sa isang bahagi ng kanyang bukirin na matagal nang hindi nagamit, may tumamang matigas sa kanyang araro. Napahinto siya at nagtataka kung ano yon. Dahan-dahan niyang hinukay ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. Habang inaalis niya ang lupa, unti-unting lumitaw ang isang bagay na kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Napakunot ang kanyang noo, ngunit nang tuluyan niya itong mahugot, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Isang piraso ng gintong tila matagal nang nakabaon sa lupa. Nanlaki ang kanyang mga mata at napaatras siya sa pagkakaupo. Hindi niya inaasahan na sa simpleng pag-aararo ay makakakita siya ng ganitong kayamanan. Hinawakan niya ito ng maingat, tila ba natatakot na baka ito ay maglaho na parang bula. Ginto, totoo ba ito? Bulong niya sa sarili. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Maraming tanong ang pumasok sa kanyang isip. Saan ito nanggaling? Sino ang nagbaon nito? At bakit ngayon lang niya ito nakita? Ngunit higit sa lahat, naisip niya kung paano nito mababago ang kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang kasabikan, pinili niyang itago muna ang natagpuan. Inilagay niya ito sa loob ng isang lumang tela at maingat na isinilid sa kanyang bag. Hindi niya muna ito ibinahagi kahit kanino, kahit sa kanyang asawa. Habang siya ay naglalakad pa uwi, hindi maalis sa kanyang isipan ang gintong kanyang natagpuan. Para itong isang lihim na unti-unting magpapabago sa kanyang kapalaran na kayamanan. Pagdating ni Mang Isko sa kanilang maliit na kubo, agad niyang itinago ang gintong kanyang napulot. Tahimik siyang pumasok, tila may iniingatang lihim na ayaw niyang mabunyag kahit kanino. Isko, bakit parang balisa ka? Tanong ng kanyang asawa na si Aling Marta habang nagluluto ng hapunan. Wala naman, napagod lang sa bukid, sagot niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit sa kanyang isipan ay patuloy na umiikot ang gintong kanyang natagpuan. Hindi siya mapakali. Habang kumakain sila, panay ang sulyap niya sa sulok kung saan niya itinago ang tela na may laman na ginto. Kinagabihan, habang mahimbing nang natutulog ang kanyang asawa, dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha niya ang nakatagong tela at muling tiningnan ang ginto. Sa liwanag ng lampara, lalo itong kumikislap. Kung ibebenta ko ito, baka mabayaran ko na ang ating mga utang. Bulong niya sa sarili. Makakabili pa ako ng mas magandang binhi, baka umunlad na ang buhay namin. Ngunit may bumabagabag sa kanyang isipan. Paano kung may-ari ito? Paano kung may maghanap? O baka may kapalit ang biglaang kayamanang ito? Kinabukasan, nagpasya si Mang Isko na pumunta sa bayan upang ipasuri ang ginto. Maaga siyang umalis, dala ang kanyang lihim at naglakad patungo sa pinakamalapit na alahasan. Pagdating niya roon, maingat niyang inilabas ang ginto at ipinakita sa matandang alahero. Manong, pwede po bang ipasuri ito? Tanong niya. Kinuha iyon ng alahero at matamang sinuri. Ilang sandali siyang natahimik bago nagsalita. Totoong ginto ito. At hindi lang basta ginto, sabi ng matanda. Mukhang sinaunang kayaman ito at napakahalaga. Parang tumigil ang mundo ni Mang Isko sa kanyang narinig. Magkano po kaya ang halaga nito? Tanong niya, halatang kinakabahan. Kung ibebenta mo ito, maaring umabot sa napakalaking halaga, sagot ng alahero. Pero mag-ingat ka, may mga taong maaring maghangad nito. Biglang kinabahan si Mang Isko. Hindi niya inaasahan na ganoon kalaki ang halaga ng kanyang natagpuan. Habang pauwi siya, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng kanyang lihim. Hindi lang pala ito simpleng ginto. Isa itong kayamanang maaring magdala ng biyaya o kapahamakan. At sa kanyang paglalakad pabalik sa baryo, hindi niya napansin na may isang pares ng matang lihim na nakamasid sa kanya. Ang lihim na kayamanan ni Mang Isko ay hindi na lamang kanya. May iba nang nakakaalam at ang katahimikan ng kanyang buhay ay unti-unting magugulo. Ino sa likuran, hindi napansin ni Mang Isko na habang siya ay naglalakad pa uwi mula sa bayan, may isang taong tahimik na sumusunod sa kanya. Nakabalot sa kupas na damit, ang lalaki ay may matalim na tingin at lihim na hangarin. Pagdating ni Mang Isko sa kanilang kubo, agad niyang isinara ang pinto at sinigurong walang makakakita sa kanyang dala. Muli niyang itinago ang ginto sa ilalim ng sahig na gawa sa kawayan.
Sa labas, sa likod ng isang puno, nakamasid ang misteryosong lalaki. Hindi basta-basta ang hawak ng matandang iyon, bulong niya sa sarili. Malaki ang mapapalala ko diyan. Kinagabihan, hindi makatulog si Mang Isko. Paulit-ulit niyang naisip ang sinabi ng alahero. Kayamanan nito ngunit may kasamang panganib. Dapat ko na bang sabihin kay Marta, tanong niya sa sarili. Ngunit agad din niya itong inurungan. Natatakot siyang baka madamay ang kanyang pamilya. Samantala, ang lalaking sumusunod sa kanya ay nagpasya na kumilos. Dahan-dahan siyang lumapit sa kubo, sinisigurong walang makakapansin sa kanya. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit, may biglang tumahol na aso mula sa kapitbahay. Ano yon? Tanong ni Aling Marta habang nagigising. Napabangon si Mang Isko. May narinig ka rin ba? Tanong niya. Lumabas siya ng kubo, dala ang isang lampara. Sinuyod niya ang paligid, ngunit wala siyang nakita. Tahimik ang gabi, tila ba walang nangyaring kakaiba. Sa di kalayuan, nagtatago ang lalaki sa likod ng mga halaman. Hindi pa ito ang tamang oras, bulong niya, sabay dahan-dahang umatras. Pagbalik ni Mang Isko sa loob, mas lalo siyang kinabahan. Pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya. May kakaiba, parang may ibang tao sa paligid, sabi niya kay Marta. Baka guni-guni mo lang yan, magpahinga ka na, sagot ng asawa. Ngunit hindi mapakali si Mang Isko. Kinuha niya ang ginto at mas lalo itong itinago sa mas ligtas na lugar. Sa labas, ang misteryosong lalaki ay nakatingin pa rin sa kanilang kubo mula sa malayo. Hindi ka rin magtatagal, matanda, mahinang sabi niya. Makukuha ko rin ang kayamanang yan. At sa gabing iyon, nagsimulang bumalot ang takot sa puso ni Mang Isko-Isko habang ang panganib ay unti-unting lumalapit sa kanyang buhay. Ang babala ng matanda kinabukasan, maagang nagising si Mang Isko. Halos hindi siya nakatulog dahil sa kaba at pakiramdam na may nagmamasid sa kanya. Tahimik siyang lumabas ng kubo at minasdan ang kanyang bukirin na tila ba may kakaibang katahimikan. Habang siya ay naglalakad patungo sa kanyang taniman, napansin niyang may bakas ng paa malapit sa kanilang bahay. Hindi iyon kanya at lalong hindi sa kanyang asawa. May ibang tao nga dito kagabi. Bulong niya sa sarili. Hindi na siya mapakali. Napagdesisyunan niyang bumalik sa bayan upang humingi ng payo sa matandang alahero na tumingin sa kanyang ginto. Pagdating niya roon, agad siyang sinalubong ng matanda. Bumalik ka, mukhang mabigat ang dinadala mo, sabi ng alahero. Manong, parang may sumusunod sa akin, sagot ni Mang Isko. At may bakas ng paa sa paligid ng bahay namin. Naging seryoso ang mukha ng matanda. Sinabi ko sa iyo, hindi basta-basta ang ginto na yan. Tugon niya. Maaring may ibang nakakaalam o baka may mas malalim na pinanggalingan yan. Kinabahan si Mang Isko. Ano pong ibig ninyong sabihin? May mga lumang kuwento tungkol sa mga kayamanan na nakabaon sa lupa, paliwanag ng matanda. Hindi lahat ng ginto ay basta kayamanan lamang. May iba na binabantayan, may iba na may sumpa. Parang nanlamig ang katawan ni Mang Isko sa kanyang narinig. Sumpa, mahinang ulit niya. Hindi ko sinasabing sigurado, dagdag ng alahero. Pero mag-ingat ka. Huwag mong basta pagkatiwalaan ang kahit sino. At kung maaari, alamin mo kung saan talaga nanggaling ang ginto. Tahimik na napaisip si Mang Isko. Sa halip na tuwa, mas lalo siyang nabalot ng takot. Pag-uwi niya sa baryo, mas naging mapagmatsyag siya. Ngunit sa kanyang pagdating, napansin niyang bahagyang bukas ang pinto ng kanilang kubo. Biglang kumabog ang kanyang dibdib. Marta, sigaw niya habang papasok. Walang sumagot. Mabilis siyang pumasok at nakita niyang magulo ang loob ng bahay. Ang mga gamit ay nagkalat at ang sahig na pinagtaguan niya ng ginto ay bahagyang nakaangat. Ngunit nang tingnan niya, naroon pa rin ang ginto. Napaupo siya sa sahig, sabay buntong hininga. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang kaba. Sa isang sulok ng kubo, may isang bagay na nakapatong. Isang maliit na papel. Dahan-dahan niya itong kinuha at binasa. Hindi mo ito maitatago habang buhay. Nanlamig ang kanyang katawan. Ang babala ay malinaw, may ibang nakakaalam ng kanyang lihim at hindi ito titigil hanggat hindi nito nakukuha ang ginto. Sa pagkakataong iyon, naisip ni Mang Isko na ang kayamanang kanyang natagpuan ay hindi lamang biyaya, kundi isang panganib na maaring sumira sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Ang desisyon ni Mang Isko, hindi na mapakali si Mang Isko matapos mabasa ang babala. Ang simpleng kubo na dati ay puno ng katahimikan ay tila naging lugar ng pangamba. Umupo siya sa gilid ng sahig, hawak ang piraso ng papel, habang ang kanyang isipan ay magulong parang unos. Marta, mahina niyang tawag na makita niyang papalapit ang kanyang asawa mula sa labas, may dalang mga gulay. Bakit parang ganyan ang mukha mo? Nag-aala ng tanong ni Aling Marta.
Hindi nakapagpigil si Mang Isko. Inilabas niya ang lihim na matagal niyang kinikimkim. Ikinuwento niya ang pagkakapulot ng ginto, ang pagpunta niya sa bayan, ang matandang alahero, at ang misteryosong lalaking maaring sumusunod sa kanya. Tahimik na nakinig si Aling Marta. Sa bawat salitang naririnig niya, unti-unting napapalitan ng takot ang kanyang mukha. Isko, bakit mo itinago sa akin? Mahinang tanong niya. Natakot ako, sagot ni Mang Isko. Akala ko makakatulong ito sa atin pero parang mas nagdala pa ito ng panganib. Naupo si Aling Marta sa tabi niya. Kung totoo nga may ibang may gusto niyan, hindi na ligtas na itago pa natin ito dito. Napayuko si Mang Isko. Alam niyang tama ang kanyang asawa. Ano ang gagawin natin? Tanong niya. Saglit na natahimik si Aling Marta bago nagsalita. May dalawang paraan. Ibenta mo na yan at gamitin natin sa maayos o ibalik mo kung saan mo nakuha kung sa tingin mo may masamang kapalit yan. Napaisip si Mang Isko. Parehong mabigat ang desisyon. Ang isa ay maaring magbigay ng kaginhawaan, ngunit may panganib. Ang isa naman ay maaring magtanggal ng takot, ngunit mawawala ang pagkakataon na maahon sa hirap. Habang sila ay nag-uusap, may narinig silang kaluskos sa labas. Agad silang napatayo. May tao, bulong ni Mang Isko. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sumilip. Sa dilim ng gabi, may isang aninong mabilis na gumalaw at nawala sa likod ng puno. Hindi tayo ligtas dito, sabi niya. Bakas ang takot sa boses. Humawak si Aling Marta sa kanyang kamay. Kung ano man ang desisyon mo, sasamahan kita. Sa gabing iyon, napagdesisyonan ni Mang Isko na hindi na niya maaring patagalin pa ang kang pag-aalinlangan. Kailangan na niyang pumili, kayamanan o kapayapaan. At ang kanyang magiging pasya ay magdadala ng malaking pagbabago sa kanilang buhay, isang hakbang na hindi na nila maaring bawiin. Kayamanan. Patuloy na nagliliwanag ang gintong nasa lupa at ang paligid ay tila na puno ng kakaibang lamig. Hindi makagalaw sina Mang Isko at Aling Marta, habang ang misteryosong lalaki ay unti-unting umatras, halatang natatakot. Mula sa liwanag, unti-unting nabuo ang isang anyo, hindi ito ganap na tao, ngunit may hugis na parang aninong buhay. Ang hangin ay tila huminto at ang katahimikan ay lalong naging mabigat. Ano ka? Nanginginig na tanong ng lalaki. Hindi ito sumagot agad. Sa halip, ang tinig na kanyang narinig ay muling umalingaw-ngaw, mas malinaw, mas malalim. Ako ang bantay ng kayamanang hindi dapat inaangkin. Napalunok si Mang Isko. Ramdam niya ang bigat ng presensya nito, hindi ito pangkaraniwan. Hindi ko po sinasadya, sagot niya. Nakita ko lang po ito sa bukid. Unti-unting lumapit ang anyo, tila sinusuri ang kanyang puso at isipan. Marami ang nakatagpo nito, ngunit ilan lamang ang naghangad na ibalik, sabi ng tinig. Napayuko si Mang Isko. Hindi ko po ito kailangan kung kapalit ay panganib sa aking pamilya. Natahimik ang paligid. Samantala, ang lalaking sakim ay muling naglakas loob. Dahan-dahan siyang lumapit sa likod ni Mang Isko, tila may balak muling kunin ang ginto. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang nagbuga ng matinding liwanag ang ginto. Napahiyaw ang lalaki at napaatras. Ang may kasakiman ay walang karapatang humawak nito, maring sabi ng bantay. Biglang natumba ang lalaki, tila pinigilan ng hindi nakikitang puwersa. Hindi na siya makagalaw at ang kanyang mukha ay punong-puno ng takot. Lumuhod si Mang Isko. Patawad po kung nakuha ko ito. Handa ko po itong ibalik. Unti-unting humina ang liwanag, ngunit nanatili ang presensya ng bantay. Kung gayon, ibalik mo ito sa pinagmulan, sabi ng tinig, at ikaw ay susubukin pa. Nagtaka si Mang Isko. Susubukin po. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto, sagot nito. Dahan-dahang nawala ang anyo kasabay ng pagliit ng liwanag ng ginto. Ang lalaking sakim ay nanatiling nakahandusay sa lupa, hindi pa rin makabangon. Lumapit si Aling Marta kay Mang Isko. Isko, ano ang ibig sabihin nun? Hinawakan ni Mang Isko ang ginto, ngunit iba na ang pakiramdam nito, tila mas mabigat, hindi sa timbang kundi sa responsibilidad. Kailangan natin itong ibalik, sabi niya. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ang babala ng bantay ay malinaw, may darating pang pagsubok. At ang susunod na hakbang ni Mang Isko ang magpapasya kung ano ang magiging kapalaran nila, hindi lamang sa kayamanan, kundi sa kanilang buong buhay. Ang pagsubok. Tahimik ang paligid habang dahan-dahang naglalakad sina Mang Isko at Aling Marta pabalik sa lugar kung saan natagpuan ang ginto. Ang bawat hakbang ay may kasamang kaba, ngunit buo ang kanilang loob na tapusin ang sinimulan. Ang lalaking sakim ay naiwan sa lupa, tila nawala ng lakas. Hindi na sila lumingon pa. Isko, pakiramdam ko malapit na tayo, bulong ni Aling Marta. Tumango si Mang Isko.
Ramdam niya rin iyon, parang may humihila sa kanila papunta sa mismong lugar kung saan niya unang nahukay ang ginto. Pagdating nila roon, napansin nilang ang lupa ay tila na iba. Mas malamig, mas tahimik at parang may presensyang nagbabantay. Dahan-dahang lumuhod si Mang Isko at hinukay ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. Habang ginagawa niya iyon, muling nagsimulang kumislap ang ginto. Biglang umihip ang malamig na hangin at muling narinig ang tinig. Handa ka na bang isuko ang kayamanang hindi sa iyo? Napapikit si Mang Isko. Opo, matatag niyang sagot. Ngunit bago niya tuluyang maibalik ang ginto, may isang imahe ang lumitaw sa kanyang isipan. Isang masaganang buhay, malaking bahay, sapat na pagkain at walang hirap. Napahinto siya. Isko, tawag ni Aling Marta, napansin ang kanyang pag-aalinlangan. Kung hindi mo ibabalik yan, magiging sayang ang pagkakataon, bulong ng isang di nakikitang tinig sa kanyang isipan. Nanginginig ang kanyang kamay. Ito na ang sandali ng tukso, kayamanan o katapatan. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang asawa. Sa mga mata nito, nakita niya ang takot, ngunit higit doon ang tiwala. Napabuntong hininga siya. Hindi ko kailangan ng kayamanang hindi ko pinaghirapan, sabi niya. At sa isang iglap, ibinaon niya muli ang ginto sa lupa. Pagkabaon nito, biglang nagliwanag ang paligid, mas maliwanag kaysa dati. Napatakip sila sa kanilang mga mata. Unti-unting lumitaw ang bantay. Pinili mo ang tama, sabi ng tinig. Biglang nawala ang bigat sa pakiramdam ni Mang Isko. Ang takot na matagal nang bumabalot sa kanya ay tila nawala. Ang puso mong tapat ay higit na mahalaga kaysa sa anumang ginto, dagdag ng bantay. Unti-unting nawala ang liwanag at ang paligid ay bumalik sa dati nitong anyo. Ngunit bago tuluyang maglaho ang presensya, may huling salita itong iniwan. Ang gantimpala ay darating sa paraang hindi mo inaasahan. Nagtaka si Mang Isko, ngunit sa pagkakataong iyon, payapa na ang kanyang puso. Nagkatinginan sila ni Aling Marta. Wala nang ginto, sabi niya. Ngunit sa kanyang dibdib, may kakaibang gaan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kinang ng ginto, kundi sa kapayapaan ng kanyang kalooban. Ngunit hindi pa tapos ang kanilang kuwento. Dahil ang pangako ng bantay ay nagsisimula pa lamang matupad. Ang hindi inaasahang biyaya lumipas ang ilang araw matapos ibalik ni Mang Isko at Aling Marta ang ginto sa lupa. Unti-unting bumalik sa normal ang kanilang buhay, ngunit may kakaibang pagbabago silang napansin. Ang bukirin na dati ay hirap magbigay ng ani ay tila naging mas masigla. Ang mga tanim ay mas mabilis tumubo, mas luntian at mas matibay kahit sa init ng araw. Isko, napapansin mo ba, sabi ni Aling Marta habang tinitingnan ang kanilang palayan. Parang mas maganda ang tubo ng mga pananim natin. Tumango si Mang Isko. Oo nga, parang may biyaya. Hindi nagtagal, dumating ang panahon ng anihan. Laking gulat nila nang makita ang dami ng kanilang ani, higit pa sa inaasahan. Hindi pa nangyari ito sa atin, masayang sabi ni Aling Marta. Dahil sa dami ng ani, nakapagbenta sila sa palengke at kumita ng sapat para mabayaran ang kanilang mga utang. Nakabili rin sila ng mas maayos na kagamitan sa pagsasaka. Ngunit hindi lang iyon ang nangyari. Isang araw, may dumating na matandang lalaki sa kanilang bukirin. Nakasuot ito ng payak na damit, ngunit may kakaibang aura. Magandang araw, bati nito. Magandang araw po, sagot ni Mang Isko. Ano po ang may tutulong ko sa inyo? Ngumiti ang matanda. Narinig ko ang tungkol sa inyong ani. Gusto kong bumili ng inyong palay. Nagtaka si Mang Isko. Marami pong bumibili sa palengke. Bakit po dito pa kayo pumunta? Dahil alam ko ang pinagmulan ng inyong biyaya, sagot ng matanda. Nanlaki ang mata ni Mang Isko. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ngunit ngumiti lamang ang matanda at nagpatuloy, babayaran ko ito ng higit sa karaniwang halaga. Hindi makapaniwala si Mang Isko, ngunit tinanggap niya ang alok dahil dito lalo silang nakaipon. Pag-alis ng matanda, napansin ni Aling Marta. Isko, parang pamilyar yung matanda. Napaisip si Mang Isko. Oo, parang. Bigla niyang naalala ang tinig na narinig nila sa liwanag ng ginto. Siya kaya yun, pulong niya. Sa sandaling iyon, napagtanto niya. Ang pangako ng bantay ay unti-unti nang natutupad. Hindi man ginto ang kanilang nakuha, napalitan naman ito ng mas matibay at pangmatagalang biyaya. Ang tunay na kayamanan. Lumipas ang mga buwan at tuluyan nang nagbago ang buhay ni Mang Isko at Aling Marta. Mula sa dating hirap sa bukirin, ngayon ay umaani na sila ng sagana at sapat para sa kanilang pangangailangan. Ang kanilang maliit na kubo ay napalitan ng mas matibay na tahanan, ngunit nanatili pa rin ang kanilang pagiging mapagkumbaba. Hindi nila kinalimutan ang mga panahong sila ay naghirap. Isko, naalala mo pa ba ang araw na napulot mo ang ginto?
Tanong ni Aling Marta habang sila ay nakaupo sa harap ng kanilang bahay, pinagmamasdan ang kanilang bukirin. Ngumiti si Mang Isko. Oo, iyon ang araw na muntik na akong matukso. Pero pinili mo ang tama, sagot ni Aling Marta. Napatingin si Mang Isko sa malayo. Hindi ko magagawa yon kung wala ka. Kung hindi mo ako pinaalahanan na baka iba na ang nangyari sa atin. Sa paglipas ng panahon, naging kilala si Mang Isko sa kanilang baryo bilang isang mabuting magsasaka. Hindi lang dahil sa kanyang masaganang ani, kundi dahil sa kanyang kabutihang loob. Tumutulong siya sa mga kapwa magsasaka, nagbibigay ng binhi, at nagtuturo ng mga paraan upang mapabuti ang kanilang ani. Isang araw, muling napadpad si Mang Isko sa lugar kung saan niya natagpuan ang ginto. Tahimik niyang minasdan ang lupa. Salamat, mahinang sabi niya. Biglang umihip ang banayad na hangin, tila ba may sumasagot sa kanyang pasasalamat. Sa kanyang puso, alam niyang hindi niya kailanman makakalimutan ang aral na kanyang natutunan, na ang kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o sa lapi, kundi sa katapatan, pagmamahal sa pamilya at kapayapaan ng kalooban. At mula sa araw na iyon, ipinangako ni Mang Isko sa kanyang sarili na patuloy niyang pipiliin ang tama, kahit pa mahirap. Ang tunay na aral mula sa karanasan ni Mang Isko at Aling Marta, natutunan nila na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa gintong natagpuan o sa yaman na biglaang dumating. Ang kayamanan ay nasa puso ng tao, sa katapatan, pagmamahal sa pamilya at sa kapayapaan ng kalooban. Ang kanilang buhay ay nagbago, hindi dahil sa kinang ng ginto, kundi dahil sa kanilang tamang desisyon at paninindigan. Ang bukirin na dati hirap magbigay ng ani ay ngayoy sagana, ngunit higit pa rito, natutunan nila na ang pag-uugali at mabuting puso ay mas mahalaga kaysa sa anumang material na bagay. Sa huli, si Mang Isko at Aling Marta ay nanatiling payak, mapagkumbaba at masaya. Ang kanilang kwento ay paalala sa lahat na ang bawat tukso at pagsubok sa buhay ay may aral at gantimpala, hindi palaging sa anyo ng kayamanan, kundi sa katahimikan at kasiyahan ng puso. At dito nagtapos ang kwento ng magsasaka na nakapulot ng ginto, ngunit natutunan ang tunay na halaga ng kayamanan.